Ari. Pero naririnig niyo naman po ako ng maayos. Confirm nga po ako. Hello? Naririnig po ako? Yes po. Naririnig po. Maraming salamat po. Naririnig Pasensya po. na po Medyo maano po ang boses ko. Kokonti. Papasalamat po ako sa Panginoon sapagkat muli po tayong pinagtagpo sa mga oras na ito para tayo po ay makapagnilay patungkol sa kanyang mabuting balita. At itong araw na ito, simple lang po ang ating presentation. Ito po ay pagninilay patungkol po sa gospel natin ngayon, which is John chapter 6 verses 51 to 58. Nakikita po ang screen natin. Amen. Maraming salamat po. Ito po yung pagninilay. Padalas tawagin po natin itong scripture encounter na kung saan kapag tayo po ay dumidirekta sa aral ng Ebanghelyo at ito po ang ginagawa nating topic for the day. So, si Jesus ang tinapay ng buhay. Alam mo ninyo mga kapatid, naniniwala po ako maraming taong gutom ngayon. Gutom hindi lang po doon sa physical na pangangailangan. Hindi gutom sa pagmamahal. Gutom sa respeto. Gutom sa dignidad. Gutom sa atensyon. Kaya ang challenge po sa atin ay hindi lamang basta magkaroon ng mga feeding program, kundi magkaroon po ng pagkakataon na maglaan ng oras para iparamdam sa mga taong nanghihina, naliligaw, nawawalan ng kumpiyansa sa sarili, na sila ay mahalaga sa pamamagitan ng oras, respeto, pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila. Alam po ninyo habang ako'y tumatanda, na-realize ko na totoo pala yung comparison ng quantity time sa quality time. Pag sinabi mo kasi natin quantity time, marami kang oras sa tao. Oo. Lagi kang naandyan. Pero parang, alam mo po yung pakiramdam na nandyan ka pero parang wala ka naman. Yung parang malapit pero pakiramdam mo malayo. May ganun, hindi po ba? Sorry na po. Pero meron din naman na kahit malayo, malapit din. Minsan po nakakalungkot itong sasabihin ko Pero totoo ang sinasabi sa atin ng Biblia that a friend sticks closer than a brother. Minsan, mas nakikita pa natin yung pagmamahal sa ibang tao kaysa dun sa mga kadugo natin. Masakit yun. Masakit yun. Pero minsan, totoo. Hindi po ba? Minsan parang mas nararamdaman pa natin yung pagmamahal kaysa sa mga taong inaasahan nating magbibigay sa atin ng pagmamahal. Kaya ang challenge po sa atin ngayong araw na ito, yung gutom na tutulungan natin ng gawain ng Panginoon na mapunan, hindi lang physical na gutom, hindi lang basta pagbibigay ng tinapay, kundi pagbibigay ng pagkakataon para maramdaman ng isang tao, ng mga taong pinagsisilbihan natin na sila'y mahalaga, na sila'y binibigyan natin ng panahon, na sila'y binibigyan natin ng respeto, na ang kanilang kwento mahalaga sa atin, na ang kanilang mga pinagdaanan nire-respeto natin. Kaya pag sinabi natin si Jesus ang tinapay ng buhay, ilang beses na natin itong narinig. Pero isa po sa mga tunay na puso ng pagiging isang buhay na tinapay, yun po yung magsasakripisyo ka ng iyong oras at panahon para maipaalaala sa isang tao kung gaano siya kahalaga. Ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sabi sa John chapter 6 verse 51.
Ipinapakita ni Jesus ang lalim ng kanyang pagmamahal. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang maging pagkain ng ating kaluluwa sa pamamagitan po ng Holy Eucharist, ng banal na Eucharistia. Kaya ang sabi nga ni Father Robert de Grandes, ang Eucharist daw po is the source and summit of our faith. Ito daw po ang pinagmumulan ng tuktok ng ating pananampalataya. Ay sapagkat dito nirerepresenta na ang Panginoon ang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Madalas hinahanap natin ang halaga natin sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin. Madalas ang halaga natin ang gagaling dun sa dami ng pera natin. Masakit na naman ito. Madalas, yung halaga na ibinibigay natin sa ibang tao, nakabase sa kanilang panlabas na anyo o dun sa kanilang mga physical na pag-aari. Sa ating mga Pilipino, typical yan eh. Pag piyesta, inilalabas lang ang fruit salad kapag nandiyan yung mga mayayamang bisita. Di ba? Inilalabas lang yung leche flan kapag yung bisita mo, alam mong may pera. Pero kung yung bisita mo, yung kamag-anak mo lang na gusgusin at alam mo namang walang maibibigay sa'yo, kung ano lang yung datnan na malamig na asado, yun lang ang ipapakain mo. Pero yung isang taong may pera, mayaman, makita mo maganda ang forma, iba ang mesa. Nakikita mo rin yun sa mall, di ba? Pagka yung suot mo, hindi ka anong kainaman, talaga namang halos hindi ka papasukin ng gwardiya. Nung ako po ay ng ibang bansa, doon ko naisip na, ang galing naman dito. Kahit nakatsinelas ka lang, kahit nakapambahay ka lang, pwede kang mag-mall ng malaya nang hindi ka pagbibintangan. Di ba? Yung mga naka-abroad po, pansin ninyo, no? Yung mga kapatid nating taga-ibang bansa, pag nag-mall, kahit simple lang yung suot nila. Minsan pupunta ka sa mga signatured na mga stores, makikita mo napakasimple lang ng mga tao, nakatsinelas lang, pero inaasikaso ng maayos. Pero sa atin sa Pilipinas, hindi. Nakakalungkot ano? Kung sino pa yung mga bansang maunlad, sila pa yung parang mas bukas sa pagrespeto sa kapwa kahit ano pang itsura. Yung hindi dinadaan sa itsura yung pagtrato. Yung kahit sino ka, kahit na ano ka, pare-parehas kayong babatiin ng good morning. Minsan nakakalungkot. Ito po, experience ko lamang, hindi ko naman nilalahat, May mga sales lady sa atin sa mga mall na kapag yung suot mo hindi mainam, hindi ka babatiin eh. Di ba? Iismiran ka pa. Pakiramdam nila wala kang pambayad. Naalala ko po nung unang beses ko nagbalik bayan. Meron akong gustong-gustong sapatos sa isang mall sa amin. Tapos sabi ko, may size ba kayo nito? Ako po kasi, hindi po ako magarang magsusuot. Ano lang ako, simple lang siguro, naka-short t-shirt, pambahay lang na, parang pambahay lang na outfit. Dun ho ako komportable eh. Tsaka hindi po ako yung marunong pumorma, kumbaga. Tapos ang tagal namin ng nanay ko dun, ang tagal talaga. Tapos yung nanay ko parang naawa sa akin kasi yung iba na dumadating na maayos yung suot, mukhang may pambayad. Laging inaasikaso, laging inuuna, samantalang kami ang tagal na dun. Tumayo ho yung nanay ko, sabi niya, mawalang galang na ho, yung anak ko ho balikbayan, may pambayad po siya. Sabi ko, ano ba? Tapos sabi niya, hindi anak, maayos naman yung pagkakasabi ko. Kanina pa tayo dito, yung iba inuuna, tapos tayo, porket ganito yung suot natin, hindi tayo inaasikaso. Sabi niya, tapos inilabas nila yung mga sapatos na gusto kong sukatin. Minsan nakakalungkot kasi ang pagbibigay natin ng halaga sa isang tao, nakabase doon sa kung ano yung pwede niyang ibigay. Pero ang Panginoon kapag nagmahal, hindi ho ganun. Ang Panginoon kapag nagmahal, siya ang nauunang nagbibigay. Kasi ganun ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay walang sinisino, walang kani-kanino. Kapag oras ng pagbibigay, magbibigay, higit sa lahat ng buong puso at walang halong pag-iimbot at pagkamakasarili.
Ang unang punto, ganap na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili. In John chapter 6 verse 51, di ba sinasabi doon, ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman para sa buhay ng sanlibutan. Para bang sinasabi niya na kaya kong ibigay kahit sarili ko para lamang mailigtas kayo, para lamang mabigyan kayo ng magandang buhay. Sabi nga po sa John 15:13, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa rito, ang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. And that's the kind of a God that we have. Punong-puno ng pag-aalay, laging nag-aalay para sa atin, para sa ating ikabubuti. Kaya marapat lamang po na pagnilayan natin para natin tratuhin ang ating sarili at para natin tratuhin ang ating kapwa. Mahalaga po na bilang mga lingkod, tayo po ang pinagmumulan pagdating po sa pagbibigay ng respeto at kabutihan sa isa't isa. Ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pag-ibig, hindi nasusukat sa salita, kundi sa pagsasakripisyo at sa gawa. Di po ba? Kaya nga tayong mga Pilipino, meron tayong kasabihan na mabulaklak lang yung magsalita pero walang laman. Masakit ano? Minsan, marami tayong mamimit ng mga Kristiyano, magaling magsalita. Pero iba yung sinasabi sa ginagawa. Kaya ang challenge sa atin, tulad ni Jesus, tinatawag din tayong magbigay ng ating sarili para sa kapakanan ng iba. Praktikal na pagsasabuhay ng unang punto, maglaan ng oras sa pamilya kahit pagod. Ito po ay madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero sa tulong ng banal na Espiritu at ng Panginoon, kakayanin natin. Kasi yung mga mahal natin sa buhay, akala natin minsan puro material na bagay lang yung kailangan nila. Pero alam mo ninyo, mas napupuno sila kapag ang oras natin ang ibinibigay natin sa kanila. Makinig sa nangangailangan ng kausap o pwedeng tumulong ng hindi naghihintay ng kapalit. Ito na ho ang buhay na pinili natin. Amen? Kaya kinakailangan maging bukas tayo dun sa katotohanan na kapag nagbigay tayo, kinakailangan wala ho tayong inaasahan na kapalit. Kasi ganyan po yung halimbawa na iniwan sa atin ng Panginoon. Ang kinagisnan kasi natin, kinakailangan pag tumulong tayo, kung may utang na loob sa akin yan kinakailangan pag may gusto ako, pag may inutos ako gagawin. Hindi po porket pakain natin ng ibang tao, kokontrolin na natin sila. Ang Diyos nga pakain tayo, hindi po ba? Pero hindi tayo kinokontrol. Tinuturuan po niya tayong magbigay ng abot sa ating makakaya and at the same time, nang hindi po humihingi ng kapalit. Magbigay ng tulong kahit maliit lang. Ang pagbibigay po ng tulong mga kapatid, hindi naman palakihan Diba? Amen? Basta galing sa puso. Basta ibinigay mo ng may respeto. Nagbigay ka nga, binato mo naman. Nagbigay ka nga kung ano-ano pa naman ang sinabi mo. Nagbigay ka nga, nanghusga ka naman. Kapatid, kahit maliit lang yung binigay mo, pero galing sa iyong puso, sa kaibuturan ng iyong puso, at intensyon na sana yun ay makatulong, naku, pagpapalain ng Panginoon yun. Nanonood ho ako, mahilig po akong manood ng nakakatawa to. I always dreamed of having my own business. Kaya mahilig po ako manood ng May Puhunan ni Karen Davila. Tsaka yung mga kung ano-ano pang mga negosyo na maliliit na nakikita ko sa YouTube. At merong isang mayaman na successful na ngayon na businessman sa Pilipinas na ang produkto niya yung chicharong bitukang manok. Sabi niya, may nagpahiram daw po sa kanyang kaibigan na 20,000 pesos. Sabi daw nung kaibigan, ang sarap ng chicharon mo, ito papahiramin kitang 20,000 pesos pero ikaw na ang bahala kung kailan mo ibabalik. Huwag mo na munang isipin kung kailan mo to pwedeng ibalik. At yun daw po ang kanyang pinamuhunan. At ngayon siya ay napakayaman at successful. Ito ninyo, maliit na bagay. Siguro dun sa kaibigan niya yung 20,000 na iyon pero galing sa puso.
At yun ay pinagpala ng Panginoon, naging milyon-milyon. Mga kapatid, hindi po ito palakihan na ibinibigay ha. Ito po ay pabutihan ng puso sa pagbibigay. No? O maaari, pangalawang punto o pangalawang pagsasabuhay, maglaan ng oras sa paglilingkod sa simbahan o komunidad. Ang paglilingkod naman ho, hindi naman ho kinakailangan antimano, officer ka hindi ba? Kahit na ushers ka lang, kahit na taga-ayos ka lang. Alam nyo, ang una ko pong trabaho sa community, chairman po ako. Kakasali ko lang, chairman na ako agad. Alam niyo po yung chairman? Chair plus man. Upuan, taong taga-ayos ng upuan. Yun lang. Nagsimula ako sa ganun, pero para sa akin, malaking bagay yun kasi buong puso kong ibinibigay yun sa aming gawain. Yun po ay pinagbunga ng Panginoon. 20 taon na ngayon, hanggang ngayon na andito pa rin ako. At dahil sa gawain ng Panginoon, I've met too many people who led me to where I am right now. Kasi ang unang nagturo po sa akin mag-abroad, taga-charismatic din Di ba? Yung ating mga maliliit na paglilingkod, yan po ay pinagpapala ng Panginoon. At yan po ang nagdadala sa atin doon sa biyaya ng destinasyon na gusto ng Panginoon na marating natin. Kaya ang tanong, paano mo may papakita ang mapagsakripisyong pag-ibig ni Jesus? Di yan po ibig sabihin nito na pahirapan natin ang ating sarili sa pagsasakripisyo. Ano po? Most of the time, this means that we have to let go of our pride pagdating sa pagbibigay at pagmamahal. Kasi ang pinaka mahirap na kalaban diyan, pride. Kasi iniisip natin, hindi ako ang mauna. Dapat ako ang suyuin. Dapat ako ang paglingkuran. Oo, ang Panginoon po ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Yan po ang lagi natin ibabalik sa ating mga puso at isipan. Pangalawang punto, ang Eucharistia, ang pagkain ng ating kaluluwa. Kung ang ating kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. Sabi sa John chapter 6 verse 54. And in Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. The Bible tells us that faith, ang pananampalataya, it comes from hearing and hearing the Word of God. Ibig sabihin, hindi lang isang beses na pakikinig, kundi patuloy na pakikinig. Alam niyo, after this date, sa loob ng mahigit 20 taon kong pagiging preacher, every time that I open the scripture, I read the scripture, or I review a particular topic, minsan nagugulat ako. Nabasa ko na dati yan Pero iba yung impact ngayon. Iba yung message ngayon. Kasi alam mo ninyo, ang salita ng Panginoon ay tumutugon doon sa ating personal at timely na pangangailangan. Ibig sabihin, ito po ay gumagabay sa atin sa ating kasalukuyang panahon. Minsan magugulat ka, ang tagal nang naisulat nito pero applicable pa rin sa atin hanggang ngayon. That is the power of the scripture. That is the power of the guidance of the Lord. It is always relevant. Laging may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yeah, I don't know how many of you will remember, but one day, di ba po, I gave a short topic about how to do Bible interpretations. No? Meron tayong 3 mundo sa pagbabasa ng scripture. The world of the text, yung text mismo, the world in front of the text, and the world behind the text. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nagbabasa ng scripture, bukod sa tinitignan natin yung direktang meaning ng scripture, tinitignan natin yung behind it, history, yung pinagmulan nito. And in front of the text, ibig sabihin, tinitignan natin kung ano ang relevant nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at kasalukuyang kalagayan. Kaya, mahalaga po na ating alalahanin palagi, don't take things too literally as the guidance of the Holy Spirit
and ask the blessings of the Lord whenever we do the scripture interpretation. Ano po, si Brother Ike for sure, malaking may tutulong sa inyo pagdating dyan. Siya po ay maalam sa punto na yan. Ano po, pangalawang punto, maraming tao ang malakas sa katawan ngunit mahina sa espiritu. Kailangan din pakainin ng ating kaluluwa. At alam po ninyo, ang pagkain ng kaluluwa, hindi lamang dito sa isipan natin. Because the Word of God is not available only to inform us. God wants to transform us. Hindi lamang para bigyan tayo ng information. No? Nagiging ganap ang kalakasan ng ating espiritu kapag po na-apply natin sa konteksto ng pagmamahal, yung mga laws, yung mga rules, yung mga pamantayan na nakikita natin sa Bible. Alam niyo ho, sa loob ng 2 dekada, napatunayan ko at may mga eksperyensya ako. Ang daming tao, ang tagal lang nagbabasa ng Bible, pero hanggang ngayon gutom pa rin. Ang tagal na sa gawain ng Panginoon, pero hanggang ngayon, parang hindi pa rin nila nararamdaman ang tunay na presensya ng Panginoon. Ay sapagkat nakafocus dito. Mahalaga po na ang focus natin ay sa puso. Ang focus natin ay doon sa bunga ng lahat ng mga binabasa natin sa Scripture. Because the Scripture is here not only to inform us, but also to transform us. Nagiging ganap po ang pagpapakita natin na tayo ay may pananampalataya kapag nakikita po sa ating pagkatao at pag-uugali yung ating mga binabasa. No? Praktikal na pagsasabuhay ng pangalawang punto, dumalo sa banal na misa ng may hangaring makatagpo si Jesus. Not because it's our responsibility, kasama naman na yun, pero ang unang-una nating intensyon para makaniig ang Panginoon. Diba? Sabi nga nung kantang Banal Mong Tahanan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Diba? Dumating ng maaga para magkaroon ng oras para sa iyong mga personal prayers or magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. You can even use your phone. Diba? Kaya hindi na mahirap. Alam niyo, during my time, nang ako'y batang preacher, lagi akong may makapal na Bible sa aking bag. Hindi nawawala yun. No? Ngayon, phone, iPad, laptop, tablet, nandyan na. Sister Angelica, pwede ba yun? Yung nagbabasa lang ako ng Bible sa cellphone? Oo naman. Alam niyo po kung siguro nabubuhay sa panahon ngayon yung mga apostol, gagamit ng iPad yun. Gagamit din ng iPhone yun. Gagamit din ng technology yun. Kasi ang teknolohiya naman ay biyaya ng Diyos kung alam natin gamitin. Hindi po ba? May mga paraan. Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Huli. Di ba? Puntong pangalawa, sa praktikal na pagsasabuhay, bumisita sa simbahan at manalangin. Kahit na, alam niyo, ito po yakin na kagawian. Sa atin kasi sa Pilipinas, may mga blessed sacrament. Di ba? Yung katabi po ng simbahan, tapos doon pwede kang parang pumunta, makahanap ng katahimikan, doon ka lang. Naalala ko nung nasa Pilipinas pa ako, doon lang ako. Nakaupo lang ako, doon tahimik lang. Nakatingin lang ako sa iwan. Minsan wala naman akong sinasabi. Gusto ko lang makasama ang Panginoon. Kasi doon ko nararamdaman na tanggap ako, nabuo ako, may nagmamahal totoo sa akin. Yung po ang punto natin eh. Yung maranasan natin ang presensya ng Panginoon. No? Regular na mangumpisal hanggat kaya at magpasalamat sa Diyos bago matulog. Ito yung mga suggestion lamang po. Pangalawang tanong sa ating pagnanilay, pinapakain ko ba ang aking kaluluwa? Tulad sa pag-aalaga sa aking katawan. No? Ano yung mga ginagawa natin para yung ating kaluluwa ay mas maging malakas sa ating pananampalataya? And last but not the least, ang pakikipag-isa kay Kristo ay dapat magbunga ng kabutihan
sa kapwa. Yun ang bunga. That sums everything up. Kaya nga dumating si Jesus eh. Kasi di ba yung mga teachers of the law, yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, kabisado nila yung lahat ng laws, mga batas. Pero kung paano nila ito gamitin, doon tayo nagkakaiba. Kaya sabi siguro ni Lord, ano ba yan? Andyan na nga lahat eh. Binigay na lahat pero hindi pa rin alam kung paano gamitin. Sige, bababa ako. Ako mismo magtuturo sa inyo. At nung tinuruan tayo, lahat ng batas, ginawang ilan? 10. Ginawang 10. Doon sa Old Testament, doon na nanaraw down yung mga paalaala at patutunan ng Panginoon. At nung dumating si Jesus, lahat ng batas na pinagsama-sama ay ginawang 2. Una, mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At pangalawa, ibigin mo ang Panginoon na higit sa lahat. And then, it all sums up with one word. Love. Love. Pagmamahal. At ang pagmamahal ay nagbubunga ng kabutihan sa kapwa. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kanya. Mananatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Ano yung palatandaan na nananatili sa atin ng Panginoon kapag kaya nating maging mabuti sa kabila ng lahat? Katulad ni Jesus. Daming basher, magkakabila. Maganda na yung ginagawa niya. Hindi pa rin maganda yung pinapakita ng iba sa kanya, pero patuloy pa rin siya sa paggawa ng kabutihan. Remember our topic last week? Magpatuloy sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa pagdating ng takdang panahon, ito ay gagantimpalaan. Kung yung mga chismosa nga hindi tumitigil sa paggawa ng paninira sa kapwa, ba't tayo titigil sa paggawa ng mabuti, pagpapakalat ng mabuting balita? Hindi po ba? Kung yung mga magnanakaw nga sa gobyerno, hindi tumitigil bakit tayo titigil sa pagbibigay? Minsan nawawala na tayo ng loob kasi para bagang kahit anong buting gawin ko, ganyan pa rin sila Para pa daw na lang kami, ay kapatid, bilang lingkod at bilang mananampalataya. At kapag tunay na naranasan mo ang Panginoon sa iyong buhay, you cannot help but love Him back. Gusto mong iparamdam sa Kanya na mahal mo siya. At ang unang pagpaaraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon, pagiging mabuti sa ating kapwa at pagiging mabuti sa ating sarili. Yan. Huwag kakalimutan ng sarili because we cannot give what we do not have. Kailangan mahal din natin ang ating mga sarili. Nang sa ganun mas masigla tayong magbigay. In Ephesians chapter 4 verse 32, maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa, na nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. What a beautiful reminder. Ang tunay na sakatan ng pananampalataya ay kung gaano tayo magmahal, magpatawad, at magpakita ng kabutihan sa kapwa. Ano yung mga praktikal na pamumuha na pagsasabuhay nito? Una, tabi-tabi po ang tamaan, wag pong pagalit. Iwasan ang chismis. Diba? Magpatawad. Maging magalang at mabait. Magbigay ng ngiti at mabuting salita. You know what my friend said? The best service daw po that we can give to others is our beautiful smile. Ayan. Minsan ngitian mo lang ang kapwa mo. Do you feel better na, Pag tayong simang, kilala niyo si simang? Simangot, Ang nakasimangot, mangkukulang. Hindi, biro lang, Tulungan ng nangangailangan sa abot ng ating makakaya at piliing magdala ng kapayapaan. Ito po mahalaga ito Baka mamaya ang ininadala mo sa iyong kapwa, bigat. May mga ganyan Yung ang bigat kasama, lahat na lang negative, lahat na lang may issue, lahat na lang toxic. Kapatid,
Wag po tayong gano'n. Kailangan tayo po'y pinagmumulan ng kagaanan at kalayaan. Mapagpalaya po ang lingkod ng Diyos. Oh, kaya marapat lamang na itanong sa sarili, mas nagiging mabuti, mapagpatawad at mapagmahal ba ako dahil sa aking pakikipag-isa kay Jesus? O, itong sagutin natin. Ano ang nagiging bunga ng tinapay ng buhay sa iyo? Ano? Nakikita ba ito sa ating pakikitungo sa kapwa? Kung hindi, simulan nating magnilay at simulan nating humingi ng tulong sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Our Lady of Perpetual Help, pray for us. Pray for San us. Nicolas de Tolentino, San Pray Vicente for de Paul, us. San Antonio de Padua, Pray for San us. Lorenzo, Saint Joseph the Worker. Pray for us. Palakpakan po natin ang Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. At sana magkaroon po kayo ng malayang linggo. God bless you. God bless, Sister Angelica. Meron ka pa bang oras kahit mga dalawang sharing or katanungan ng ating mga kapatiran? Ay, opo, tita. Opo. Thank you po. Okay po mga kapatid, bago po natin bigyan ng pagkakataong makapagpahinga ang ating kapatid dahil alam naman natin na masama ang kanyang pakiramdam. Kaya sige po, pwede po kayo magtanong o mag-share about sa talk ng ating kapatid. Sige po. Wala po ba magtatanong? Okay po. Wala po magtatanong, Sister Angelica. Sige po, salamat. Malinaw naman po ang iyong mga ipinahayag. Kaya maraming salamat po sa iyo. At sa susunod po uling Sunday, magkarinigan po tayo, kapatid. Magpagaling po kayo. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po, Sister Angelica. Hindi na po muna namin kayo istorbohin at kailangan nyo ang pahinga. At ipagpipray po namin ang inyong kagalingan. Maraming salamat po. Sister Angelica, magpagaling ka. Salamat po. God bless you. Pagdadasal ka namin. Salamat po. God bless you po.